بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy po ng ating pagtatalakay sa aklat ng ating butihing Sheikh na si Dr. Ahmad Al-Qadi, ang kanyang aklat na Al-Aqida Al-Muyassara min Al-Kitab Al-Aziz was Sunnah Al-Mutahhara, bilang mukarrar o aklat na ating tinatalakay, dinidiscuss sa ating subject na Aqida. Mga kapatid, ngayon sa araw na ito, isang napakahalagang paksa po ang ating tatalakayin. Ang paksa na ito ay napakahalagang paksa at na dapat nating bigyang halaga at pag-aralan nang sa ganun ay ating itong maunawaan mabuti. At ito ang paksa hinggil sa asmaullahi wa sifatihi, mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga pangalan at katangian ni Allah, ang paniniwala sa pangapangalan at katangian ni Allah ay kabilang sa mga saligan ng ating doktrina o pinaniniwalaan sa relihiyong Islam. Dahil ito ay kabilang nga sa al-imanu billah, ang paniniwala kay Allah. At kung inyong maalala, nabanggit natin sa mga naunang episode na ang paniniwala kay Allah, al-imanu billah, ay nasasaklaw niya, napapaloob rito ang apat na bagay o apat na paniniwala. Yun na nga, una, ang al-imanu biwujudihi, ang paniniwala sa pag-iral ni Allah, tauhidul rububiyya at tauhidul uluhiyya. At ito ay diniscuss natin ng detalyadong pagtatalakay at pagpapaliwanag. At ikaapat, ito yung paksa natin sa araw na ito, ay ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at mga katangian. At ito yung tauhidul asma was sifat. Bilang pambungad o panimula, introduction po ng ating paksa, meron tayong mahalagang paksa, mayroong bagay na ating babanggitin, tatalakayin hinggil sa bagay o hinggil sa bab paksa na ito. Dahil alam nyo ba mga kapatid, alam nyo po ba, para sa inyong kaalaman, ang asma was sifat ay kabilang sa mga saligan, usul, o di kaya mga paksa sa relihiyong Islam na nalihis rito at naligaw rito ang ilan, karamihan o di kaya ang ilan sa mga sektang iniuugnay sa relihiyong Islam. Kabilang sa mga paksa, na mga usul, saligan sa relihiyong Islam, kung bakit lumitaw ang mga sektang inuugnay, nalihis, mga sektang nalihis na inuugnay sa relihiyong Islam dahil sa kanilang maling mga pamantayan, pinagbabatayan sa pagtatanto ng kaalaman ay sa paksang ito, tauhidul asma was sifat. Lumitaw yung mga naunang sekta katulad ng Jahmiya, Mu'tazila at yung mga Kullabiya, Asy'ariyya, Maturidiyya. At ang ilan dito ay magpasa hanggang ngayon ay umiiral at patuloy nilang pinapalaganap, ipinapangaral yung mga lihis na kanilang doktrina, paniniwala, lalo na ang paksa hinggil sa asmaullahi wa sifatihi. Kaya ito ang una nating tatalakayin nang sa ganun ay maunawaan natin kung bakit ang mga sektang ito ay nalihis, naligaw sa paksang asmaullahi wa sifatihi. So, sino ang unang nangaral ng pagtakwil o pagtanggi? Ito yung tinatawag na ta'til, pagtakwil at pagtanggi sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga itong mga nalihis na sekta sa paksang asma'ullah wa sifati, mga pangalan at katangian ni Allah, ay tinatawag silang mga mu'attila. Ang mga mu'attila, ibig sabihin po ng mu'attila ay isang kabuuang katawagan, no? Isang kabuuang katawagan sa mga sektang nalihis at naligaw sa usapin o paksang asma wa sifat. So itong mu'attila, mga mu'attila ay binubuo ito ng mga sekta. Napapaloob rito yung mga sekta o kabuuang katawagang itinatawag sa mga sektang inuugnay nila ang kanilang mga sarili sa Islam na sila ay nalihis, naligaw sa usaping asma wa sifat, mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit sila tinawag na mu'attila? Dahil linangon sa salitang ta'til, no? At itong ta'til na ito ay Itong ta'til ay isang bid'ang paniniwala, doktrinang paniniwala na pinalitaw ng mga lihis na sektang ito.
Na ang ibig sabihin ng ta'til ay ito yung pagtakwil, pagtanggi sa mga pangalan at katangiang nararapat kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung pagtata'til, tinakwil o di kaya tinanggi nila ang mga pangalan at katangian nararapat kay Allah. Bagamat ang ta'til ay may dalawang antas o dalawang uri. Ta'til al-kulli, yung ta'til na kulli, ibig sabihin lahat. Tinanggi nila at itinakwil nila ang lahat, mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Meron namang ikalawang antas o ikalawang kategorya, uri, at itong tinatawag na ta'til al-juz'i. Ibig sabihin, ang ilan sa mga sektang ito, ang kanilang itinakwil at tinanggi ang ilang bahagi ng mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaganon pa man sila ay magkakapatid sa doktrinang bid'a na at ito ang ta'til, pagtanggi, pagtakwil sa mga pangalan at katangiang nararapat kay Allah subhanahu wa ta'ala. So sino ang unang nagpakilala, nangaral, nagpalaganap ng paniniwalang ito, nitong asal o doktrinang itong pagta'til sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala? Bago natin babanggitin, kailangan nyo maunawaan na sa panahon ng mga sahaba, pagkaraan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahaba, sa panahon ng mga sahaba, sila ay nagkakaisa sa isang doktrina. Lalong-lalo na sa usaping asma'ullah wa sifatihi, walang nangyaring mga lihis na sekta sa unang bahagi ng panahon ng mga sahaba ridwanullahi alaihim. Walang ta'til hanggang sa paunti-unti nang lumilitaw. So ang mga sahaba, naniniwala sila, pinagtitibay nila ang mga pangalan at katangian ni Allah. Ano pa mang nabanggit na pangalan at katangian ni Allah sa Quran at nabanggit sa mga hadith na inilarawan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga pangalan at katangian ni Allah, pinagtitibay ito, pinaniniwalaan ito ng lahat ng mga sahaba na ijma sila. Hanggang sa paglipas ng ilang panahon ay paunti-unti nang lumilitaw, bilang fitna sa umma na ito ay lumilitaw yung mga lihis na pananaw, lalong-lalo na sa mga huling bahagi ng panahon ng mga sahaba. Lumitaw yung bid'a sa hinggil sa iman, yung pagtatakfir o di kaya yung irja, na lumitaw yung mga khawarij at murji'ah, lumitaw yung ilan sa fitna hinggil sa qadar, na lumitaw sa pamamagitan nito dahil sa maling mga pamantayan, paniniwala ang sektang Qadariyah, hanggang sa mga huling bahagi at sa pag-uumpisa ng ikalawang century ng Hijri. Ibig sabihin pag-uumpisa ng 101 pataas ng Hijri, dito na lumitaw ang bid'a o di kay ang lihis na pananaw hinggil sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ito nga yung tinatawag na ta'til. Pagtanggi, pagtakwil sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ang unang nagpakilala, nangaral ng pagtata'til? Nabanggit ng ating mga ulama, ng unang nagpakilala, nangaral ng katuruang ta'til sa mga pangalan at katangian ni Allah ay itong si Ja'd ibn Dirham. Si Ja'd ibn Dirham na namuhay sa Damascus, ito yung Syria sa ngayon, ay siya ay namuhay dito at siyang unang nangaral, nagpakilala ng pagta'til, itong katuruang ta'til sa mga pangalan at katangian ni Allah dahil sa maling pamantayan, mga maling pananaw na kanyang pinalitaw at kanyang pinag-aralan na nakaapekto sa kanya mula sa mga hindi mananampalataya. Dahil ayon sa mga historian, itong si Ja'd ibn Dirham ay siya ay namuhay sa lugar na kung saan ang kanyang mga kasamahan o mga kapitbahay ay mga ulama o mga scholar ng mga Kristiyano, na kung saan meron silang mga pamantayan hinggil sa pagtatanto sa nature ng Panginoon, at sila ay gumagamit ng philosophy, pagtatanto sa nature o di kaya pagtatanto sa mga nararapat hinggil sa Panginoon o di kaya Diyos. At itong mga philosopher na ito, itong mga kasamahan niya na nakaapekto sa kanya dahil sa pakikinig sa kanila, itong nakaapekto sa kanya na ginamit niya sa relihiyong Islam, itong ilmul kalam. Kaya nga, itong mga mu'attila
tinatawag din silang mga mutakallimun na dahil ang kanilang ginawang batayan sa pagtatanto, no, pagtatanto sa ilang pinaniniwala, ang paniniwala, doktrina sa Islam ay sa pamamagitan ng ilmul kalam at hindi ang Quran at Sunnah. So ano yung ilmul kalam? Ito yung isang uri ng kaalaman, mga kapatid, na kung saan pinagtitibay nito ang mga doktrina o pinaniniwalaan sa relihiyong Islam, subalit hindi sa paraan ng Quran at Sunnah, bagkus sa paraan ng kanilang mga nilikhang ideolohiya mula sa kanilang mga kaisipan at kuro-kuro lamang. Ito yung mga logical basis. Ibig sabihin, tinatanto nila, no? Tinatanto nila, pinagtitibay nila ang isang doktrina paniniwala sa pamamagitan ng mga ideolohiya na ito na mula sa mga philosophy, no? Mula sa philosophy o di kaya mga ideolohiyang kanilang nililikha, mga logical basis, at iniwanan nila yung mga katibayan batayan sa Quran at Sunnah. Halimbawa, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ar-Rahman wa 'alal arshi istawa. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang mahabagin ay pumaitaas sa kaniyang arsh. At ito ang isa sa katangian ni Allah, ang istiwa, dahil ito ay inilarawan ni Allah sa kanyang sarili. Binanggit niya sa Quran na siya ay nag-istiwa. So ito ay pinagtitibay, pinaniniwalaan natin. At ito ay naijma ng mga sahaba. Hindi nila ito tinanggi, hindi nila itinakwil. Pero nang dumating itong mga mu'attila, nang dahil sa ilmul kalam, kinu-question nila yung mga ayatus sifat, mga ayat na may kaugnayan, nagsasalaysay hinggil sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil sa ilmul kalam, tinanggi nila yung istiwa. Sinabi nilang hindi maaari, hindi nararapat daw yung istiwa kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil para mong sinasabi na si Allah ay nangangailangan sa kaniyang arsh, o di kaya siya ay nasa lugar, o di kaya nasasakupan ng lugar. Puro kaisipan, no, na sumasalungat sa Quran at Sunnah. Iniwanan nila yung mga malinaw na mga batayan sa Quran, mga ayat o sifat, mga ayat na inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa kanyang sarili, at sa hadith ng Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sila ay nalihis dito dahil sa tinatawag na ito na ilmul kalam, na isang uri ng kaalaman na pinagtitibay niya ang isang doktrina o paniniwala sa pamamagitan ng mga ideolohiya o di kaya mga kuro-kuro kaisipan, mga logical basis na sumasalungat sa Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya kapag may dumating sa kanilang paniniwala at nakita nilang ang aya na ito o kaya ang hadith na ito sumasalungat sa kanilang mga pamantayan sa ligan ng kaisipan, ay iniiwanan nila yung malinaw na ayat, katibayan, at ang kanilang ginagawa, ang nangingibabaw sa kanila ay yung mga pamantayan nila sa kaisipan, mga logical basis. Kaya sila ay nalihis at naligaw dahil sa kanilang pag-iwan, pagtanggi, no, pagtalikod sa katibayan mula sa Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sila ay tinawag na mutakallimun. Itong si Ja'd ibn Dirham, nang dahil sa kanyang naging panatag sa kanya, no, pinanghawakan niya itong ilmul kalam at pinangaral niya na itong mga katangiang nabanggit sa Quran, mga pangalan at katangian ay kailangan tong bigyang kahulugan, at dapat hindi dapat ito ipagtibayin, no? Dapat ito itanggi at itakwil hanggang sa kanyang ipinangaral. No, itinanggi niya na si Allah subhanahu wa ta'ala ay kinausap niya si Musa alayhi salam dahil daw sa kanyang maling pamantayan na ang kalang pananalita ay hindi nararapat sa isang Panginoon dahil daw para siyang nilikhaw makhluk. So ito yung maling pamantayan dahil sa ilmul kalam na ito na inahalin tulad niya inahalin tulad niya si Allah subhanahu wa ta'ala sa kung anong katangiang mayroon ng isang tao. Kaya nang dahil sa ilmul kalam na ito na kanyang nakuha, kanyang napag-aralan sa mga hindi mananampalataya,
ay nagdulot sa kanya para itanggi at itakwil ang mga pangalan katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pinangaral niya na ang Quran ay makhluk, nilikha, at hindi kinausap. Ang pananalita, sifa na pananalita, nagsasalita si Allah ay hindi daw kaaya-aya. Kaya tinanggi niyang hindi daw totoo na si Allah ay kinausap niya si Musa. At yung mga katangian, mga pangalan ay itinanggi niya. Nang lumaganap itong pinapaniwalaan ni Ja'd bin Dirham, ay tinugunan siya, sinagot siya ng mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah mula sa mga tabi'in, hanggang sa hinatulan nila itong si Ja'd bin Dirham ng kufr, dahil tinanggi niya ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at katangian. Kaya nang siya ay hatulan ng Dawla Umayyah, siya ay hinatulan na siya ay huhuliin, siya ay tumakbo, lumayas sa Damascus, at siya ay lumipat sa tinatawag na Kufa, at ito yung Iran at Iraq sa panahon ngayon, itong tinatawag na Kufa at Basra. At dito niya muli pinalaganap itong katuruang ta'til. At isa sa naging estudyante niya, malapit sa kanya ay itong si Jahm, Jahm ibn Safwan, na sa kanya hinango itong sektang Jahmiyah. Itong sektang Jahmiyah. At nagpalaganap itong dalawa ng paniniwalang ta'til, pagtanggi at pagtakwil, hanggang sa nahuli itong si Ja'd bin Dirham ng Dawla Umayyah, na ang gobernador sa panahon iyon sa Kufa ay itong Amir na Khalid al-Qusari, at hinatulan nga siya ng kamatayan pagkaraan ng hindi niya pagbabalik loob mula sa kanyang paniniwalang ta'til. So siya hinatulan ng kamatayan. Subalit itong si Jahm ibn Safwan, na hinango sa kanya itong sektang Jahmiyah, ay nakaya niya, nagawa niyang ipalaganap itong katuruang ta'til. At siya ay lumipat sa Khurasan, bansang Khurasan, na ito yung tinatawag na sa panahon ngayon ng mga Uzbekistan, sa bandang Iran. Itong Khurasan sa panahon dati ay napakalaking region, lugar. At itong si Jahm ibn Safwan na ito ay nagawa niyang ipalaganap, nagawa niyang maipalaganap itong katuruang ta'til, na pagtanggi at pagtakwil sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa dumami yung kanyang mga estudyante at lumaganap na itong katuruang ta'til, at tinawag silang sektang Jahmiyah, na kung saan hinango sa founder na ito na nagtatag ng paniniwala o doktrin at sektang ito, na si Jahm ibn Safwan, Jahmiyah, na hinatulan ng mga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itong sektang Jahmiyah ng kufr, kawalan ng pananampalataya, dahil sa kanilang ligaw na paniniwala sa mga pangalan at katangian ni Allah, at ito ang ta'til. Hanggang sa lumitaw, pagkaraan na naman ng ilang taon, ay lumitaw na naman ang ikalawang sekta na tinawag na Mu'tazila, na ang nagtatag nito ay si Wasil ibn Ata. Nang unang itong Mu'tazila na ito, mga kapatid, ang unang pagkaligaw nila ay sa paksang iman, paksang iman, na sila ay napabilang sa mga Khawarij. Subalit pagkaraan ng ilang taon, minana nila yung paniniwalang ta'til mula sa Jahmiyah. Subalit binago nila. Paano nila binago? Sabi nila, ang pagtitibay lamang natin, ang paniniwalaan lamang natin ay ang mga pangalan ni Allah. Subalit ang mga katangian ni Allah ay hindi natin pagtitibayin, ibig sabihin itatanggi at itatakwil natin. Dahil meron din silang maling pamantayan, gumagamit din sila ng ilmul kalam. So sabi nila, para hindi tayo mahalin tulad sa Jahmiyah, paniniwalaan, pagtitibay natin ng mga pangalan ni Allah, subalit yung mga katangian ni Allah ay hindi natin paniniwala ang pagtitibay. Kaya dahil sa ilmul kalam, nila, ay hindi nga talaga nararapat na ipagtibay ang mga katangian na ito na nabanggit sa Quran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat ito itanggi at itakwil na kay Allah subhanahu wa ta'ala itong mga katangian na ito. So kabilang din sila sa Mu'attila. So lumaganap din itong sektang Mu'tazila, na ipinalaganap nila yung pagtakwil sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaraan naman ng ilang taon, mga kapatid, lumitaw na naman
ang ikatlong sekta na kabilang din sa Mu'attila na sila rin ang nagmana ng ta'til na ang tinawag sa kanila ay ang Kullabiyya. Ang Kullabiyya na hinango ang nagtatag nito ay si Abdullah bin Sa'id al-Kullab na sa kanya hinango ang sektang ito katawagang Kullabiyya. Ang Kullabiyya naman ay binago din nila, no? Ni-reform nila yung pagtataatil sa mga pangalan at katangian ni Allah. Sabi nila, paniniwala natin yung mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, subalit sa mga katangian, ang tanging ipagtitibayin natin ay yung 7 sifat. 7 sifat lamang ang pinagtibay, pinaniwalaan nila mula sa mga sifat ni Allah na nabanggit sa Quran. Yung hayat, yung buhay, yung ilm, yung kaalaman, yung kudra, yung kakayahan, yung irada, yung kagustuhan, no? Yung kapasyahan, yung kagustuhan ni Allah. Yung sama, pandinig, yung basar, yung paningin, yung kalam, pananalita. Ito lamang yung pinagtibay ng sektang Kullabiyya na ito. Bukod sa 7 katangian na ito, lahat nila itinanggi at itinakwil. So ang tanging pinagtibay lamang ng Kullabiyya ang 7 sifat. 7 sifat. Hanggang sa pagkaraan na naman ay dumating na itong tinatawag na Asy'ariyah. Dito tayo magfo-focus mga kapatid dahil ito yung lumalaganap at umiiral sa panahon ngayon, lalo na sa dito sa atin sa Pilipinas, na may mga nakapag-aral na ibinibilang nila ang kanilang mga sarili sa sektang Asy'ariyah at kanilang pinapalaganap itong doktrinang ta'til sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Asy'ariyah, sino at ano itong sektang Asy'ariyah? Ang Asy'ariyah, mga kapatid, ay sektang kabilang sa mga tinatawag na Mu'attila. At sila, itong Asy'ariyah, hinango, ang katawagang ito ay hinango sa kay Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Si Imam Abul Hasan al-Ash'ari na ipinanganak noong 260 after Hijri, na siya ay pumanaw ng 324 pagkaraan ng Hijri. At itong mga taong itong Asy'ariyah ay ibinibilang nila, bakit hinango itong Asy'ariyah? Dahil nga kay Imam Abul Hasan al-Ash'ari na sa kanya hinango, dahil sa paniniwala ng mga follower na itong si Imam Abul Hasan al-Ash'ari ang siyang nagtatag, no? Ang siyang nagtatag ng ilan sa mga usul, mga saligan, pamantayan sa pagpapatibay ng mga pangalan at katangian na kanilang sinusunod sa hanggang ngayon. Ito yung kanilang pag-inaangkin na ang kanilang sinusunod sa pagpapatibay ng mga pangalan, paniniwala sa mga pangalan at katangian ni Allah ay si Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Itong si Imam Abul Hasan al-Ash'ari, no, para mas lubos nating maunawaan, ang kanyang paniniwala, doktrina, mga kapatid, ay dumaan sa 3 yugto. Dumaan sa 3 yugto, no? Itong si Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Unang yugto ng kanyang buhay, siya ay kabilang sa sektang Mu'tazila. Si Imam Abul Hasan al-Ash'ari, sa unang yugto ng kanyang buhay, no, ng kanyang paniniwala, doktrina, ang original niya, siya ay kabilang sa sektang Mu'tazila dahil ito ang kanyang nakagisnan. Nakagisnan niya sa kanyang amain, stepfather, na si Abu Ali al-Jubba'i, na nakapag-asawa sa kanyang ina pagkaraang pumanaw ng kanyang totoong ama. Na itong si Abu Ali al-Jubba'i sa panahon niya ay kabilang sa napakadakilang scholar ng Mu'tazila. Itinuturing na sheikh, guro ng Mu'tazila sa panahon niya. Itong si Abu Ali al-Jubba'i na siya ang tinuturing na dakilang scholar ng Mu'tazila sa panahon niya. At dahil siya ay amain, stepfather ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari, ito ang nakagisnan niya. So, nag-aral siya sa kanyang amain, stepfather na si Abu Ali al-Jubba'i, at yun na nga, na-adapt niya yung doktrinang Mu'tazila, yung i'tizal, lalo na yung ta'til sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din yung ibang pinaniniwalaan ng Mu'tazila hinggil sa qadar at iba pang mga pinaniniwalaan. Si Imam Abul Hasan al-Ash'ari, no, siya ay naging Mu'tazila ng humigit kumulang ng 40 years. Humigit kumulang ng 40 years, siya ay napapabilang sa Mu'tazila.
At pagkaraan ng kanyang ama in stepfather, nang pumanaw itong si Abu al-Jubba'i, ang pumalit sa kanya ay si Imam Abul Hasan al-Ash'ari na itinuring din na Sheikh Guru ng Mu'tazila sa panahon niya. Dahil siya ang pumalit sa kanyang amain. Pagkaraan pumano ng kanyang stepfather na si Abu Ali al-Jubba'i, na siya ay naging Mu'tazila sa loob ng humigit kumulang na 40 years. Ayon sa ating mga muarrikhun, mga ulama sa historian, siya ay 40 years na naging Mu'tazila. Pagkaraan ng lumipas ang ilang taon, no, dumating sa kanya yung mga aklat ng sektang Kullabiyah. Nagbasa siya ng mga aklat ng mga aklat na isinulat ng mga ulama na kabilang sa sektang Kullabiyah. Nang siya ay nagbabasa, nakumbinsi siya, napagtanto niya na mali ang paniniwala ng sektang Mu'tazila, na ang tama, napagtanto niya sa kanyang pag-aaral, pagbabasa sa mga aklat ng mga Kullabiyah, naka-impluwensya sa kanya rito na siya ay umanib, no, sa sektang Kullabiyah. Subhanallah. Dahil sa pagbabasa niya sa mga aklat ng sektang Kullabiyah, siya ay umanib at pinahayag niya na kanyang iniwan ang sektang Mu'tazila at siya na ngayon ay kabilang sa Kullabiyah, na kung saan daw paniniwalaan niya yung 7 sifat na ating nabanggit kanina, no, na dapat daw paniwalaan. No, hindi dapat itanggi itong 7 sifat at iba pang mga pinaniwalaan ng Kullabiyah. So siya ay ikalawang yugto. Ito na yung kalawang yugto na si Imam Abul Hasan al-Ash'ari ay kabilang sa sektang Kullabiyah. So ilang taon siya ay naging nangangaral, nagpalaganap ng mga pinaniwalaan ng Kullabiyah. Hanggang sa siya, dahil sa awat habag sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil itong si Imam Abul Hasan al-Ash'ari ay binigyan nga siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman, no, ng karunungan, na talagang siya ay nagmumuni-muni, no, naghahanap ng katotohanan, hanggang sa siya ay nagbasa sa mga aklat ng Imam Ahlus Sunnah wal Jama'ah na si Ahmad ibn Hanbal, no, na imam ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Itong Ahlus Sunnah wal Jama'ah ay ang naabutan niya sa panahon niya na umiiral na ito yung pinakahuling imam sa 4 na madhab ng fiqh na si Ahmad ibn Hanbal, no, na dumating sa kanya itong mga aklat ni Ahmad ibn Hanbal at na siya ay nagsaliksik ng kaalaman. Binasa niya yung mga aklat ni Ahmad ibn Hanbal hanggang sa napagtanto niya, subhanallah, na yung nakagisnan niyang doktrina hinggil sa mga pangalan at katangian ni Allah, itong ta'til, ay napagtanto niya na ito ay lihis at ligaw na doktrina. Dahil nang mabasa niya yung mga aklat ng ating dakilang scholar na si Ahmad ibn Hanbal, na kung saan lahat ng paniniwala ay binabatay sa Quran at Sunnah, at napagtanto niya itong ta'til na ito, no, at itong ilmul kalam ay nagmula sa lihis at ligaw na mga doktrina mula sa sektang Jahmiyah, no, na sila ang unang nagpalaganap nito. Napagtanto niya na ito pala ay mali at ligaw na pananaw. Kaya ikatlong yugto ay ang kanyang panunumbalik, pagtatawba, no, kay Allah subhanahu wa ta'ala, at panunumbalik niya sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Anong katibayan natin dito? Ang kanyang isinulat niya ang kanyang aklat na Al-Ibana, no, Al-Ibana an Usulid Diyana, na binanggit niya sa aklat na ito. Sabi ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah, ana aqulu bima yaqulu bihi imamu ahli sunnah Ahmad ibn Hanbal, inna Allah istawa ala arshihi kama qala ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, ila akhir ma qala. Ako ay magpapahayag at aking paniniwalaan ang anumang ipinahayag at pinapaniwalaan ng imam na ito, na dakilang imam ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, walang iba kundi si Ahmad ibn Hanbal, na kabilang sa paniniwalang ito na aking paniniwala mula ngayon ay ang pag-istiwa ni Allah, pagpapaitaas, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay pumaitaas sa kanyang arsh, na katulad mismo ng sinabi, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ar-Rahmanu alal arshi istawa. So siya nanumbalik, pinanghawakan niya ulit yung katibayang Quran at Sunnah, at iniwanan niya itong mga pamantayang logical, mga ilmul kalam, at siya nanumbalik
sa Ahlus Sunnah wal Jamaa na kung saan ang ginagawang basehan at katibayan sa Ahlus Sunnah wal Jamaa ay ito ang Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi niya, mula ngayon ako ay magpapahayag at magsasaksi at maniniwala sa ano pa mang pinaniniwalaan ni Ahmad ibn Hanbal na kabilang nga rito yung mga sifat ni Allah, pagpapatibay sa pagtatanto sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kabilang nga rito yung istiwa, pag-iistiwa ni Allah na katulad mismo ng binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa. Subhanallah. So siya ay nagtauba, nagbalik loob, no, at iniwanan niya yung sektang yung mga bid'ang pagtataatil, at pinagtibay nga niya ang mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay napabilang sa Ahlul Sunnah wal Jamaa. Kabilang din sa mga katibayan, mga kapatid, ng pagtatauba ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari ay isinulat niya yung ikalawa at ikatlong aklat niya, itong Maqalatul Islamiyyin at yung Risalatun ila Ahli Thagar. At makikita natin, no? Matatagpuan natin sa mga aklat na ito na pinagtibay niya ang mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kabilang nga rito yung binanggit natin kanina mula sa Ibana. Ngayon, ang problema, no, ang masaklap, nakakalungkot dito, itong mga followers, pagkaraan pumanaw ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari, yung mga ulama, mga scholar, mga follower ng Asy'ariyah na binibilang nila ang kanilang mga sarili sa sektang Asy'ariyah, ay hindi nila sinunod, hindi nila pinanghawakan yung tunay na doktrina paniniwala ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari, bagkus ang kanilang pinalitaw na paniniwala ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari ay yung ikalawang yugto ng kanyang buhay, yung pagiging kullabiya niya. At ito na yung pinanghawakan, pinalaganap ng mga ulama o di kaya mga follower ng pagkaraan ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Bagamat kanilang inuugnay ang kanilang mga sarili kay Imam Abul Hasan al-Ash'ari, subalit hindi nila tunay na pinanghawakan, sinusunod ang tunay na doktrina, paniniwala ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari, na kung saan kanyang pinagtibay ang mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil anong dali? Katibay natin mismo yung mga aklat ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari na binanggit niya sa mga aklat niya na ito ang na kanyang pinaniwalaan, pinagtibay ang mga pangalan at mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit itong mga Asy'ariyah magpasa hanggang ngayon na kanilang iniugnay ang kanilang mga sarili kay Imam Abul Hasan al-Ash'ari ay hindi nila tunay na sinusunod ang doktrina, paniniwala ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari, bagkus ang kanilang pinaniniwalaan na pinalitaw nilang doktrina ay yung doktrina ni Imam Abul Hasan al-Ash'ari noong siya ay nasa ikalawang yugto ng kanyang buhay, yung kanyang pagiging kullabiya, na kung saan ang kanilang pinagtibay lamang sa mga katangian ay ang 7 sifat na ito. So ito yung paniniwala ng mga Asy'ariyah magpasa hanggang ngayon, na hindi nila talaga tunay na sinusunod si Imam Abul Hasan al-Ash'ari, na kung saan si Imam Abul Hasan al-Ash'ari ay siya ay tunay na nagbalik loob, na numbalik sa Ahlul Sunnah wal Jamaa. So kabilang din sa Mu'attila itong tinatawag na Maturidiyya, na kung saan, mga kapatid, ito ay inango, no, nagtatag nito ay si Abu Mansur al-Maturidi, na pinaniniwalaan ng dalawang sektang ito na halos magkapareho sila, no, na pinaniniwalaan nila ng Asy'ariyah at Maturidiyya ay iisa lamang, no, maliban na lamang sa ilang bahagi ng doktrina na hindi nila napagkasunduan. So ito po, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dito natin matutunghayan, no, kung bakit lumitaw itong mga sektang ito na lihis, no, na magpasa hanggang ngayon ay pinapangaral nila itong ta'til, pagtanggi at pagtakwil sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa kanilang mga pinagbabatayan, no, mga katibay na mula sa tinatawag na ilmul kalam at hindi sa Quran at Sunnah. So dito natin mapagtatanto na ang pagkalihis,
pagkaligaw ng mga sektang ito ay dahil sa kanilang pagtalikod, pag-iwan sa Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ang nanghibabo sa kanilang mga basihan at katibayan ay itong tinatawag ng mga logical basis mula sa mga ilmul kalam, na sinasalungat nila ang mga katangian ni Allah dahil sa iba't ibang uri ng kanilang mga pangangatwiran, mga ideolohiya, mga logical basis, mga kuro-kuro, mga kaisipan lamang na sumasalungat sa Quran at Sunnah. Napakalinaw ng Quran at Sunnah na bago pa nang pumanaw ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay ganap na, pinarating na sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng ating pangangailangan, lalong-lalo na ang paniniwala, doktrina may kaugnayan sa that, kaya sa that ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kabilang rito ang asmaullah wa sifatihi. Ganun din ang mga sahaba hanggang sa lumitaw itong mga mu'attila na ito dahil sa maling mga pamantayan, saligan sa pagtatanto ng kaalaman, at ito yung ilmul kalam. So itong mga sektang ito, mga kapatid, ay magkakapatid sila sa tinatawag na ta'til, pagtatanggi at pagtatakwil sa mga pangalan o di kaya mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum shay'in ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati. Bago pa yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Kapag kayo ay nagkaiba-iba sa ilang bagay, mayroon kayong hindi pagkakasundo sa ilang bagay, kayo ay manumbalik sa Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng mahal na propeta, iniwan ko sa inyo, hinabilin ko sa inyo ang dalawang bagay na kung inyong panghahawakan ay hindi kayo maliligaw, ang Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun din sa ibang hadith, sa sinabi ng mahal na propeta, sinumang mamuhay sa inyo sa mga huling panahon ay masasaksihan niya ang hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan